dito tayo magsisimulang maglakbay. Bumalik tayo ng 10 kilometro mula dun sa ating tinuluyan upang maipakita sa inyo yung mga naggagandahang kalsada at tanawin. Ito, 5,000 per kilo niya. 5,000 per kilo? 8,000 per kilo. 8,000 per kilo. Nakakatakot yung mga bato na baka biglang wala nang harang yung kalsada. Ayan o, laking bato na bumagsak dito. Bakit nila pinapag-anuhan? Para lumamig? Oo. Okay ba to? Hindi na nila nilalagyan ng yelo para lumamig yung mga soft drinks na inumin dito. Tignan nyo kung paano lang nila ginagawa. Nahanap na natin kung saan makikita na mas malinaw yung sinasabi sa amin na Sleeping Beauty dito sa may Tinglayan, Kalinga. Hindi may kakala na may resemblance nga ito ng isang natutulog na imahe ng babae. Good morning mga kapo! Welcome sa ating panibagong motorcycle adventure. At ngayong araw ay narito tayo sa mismong Tabuk City, Kalinga, kung saan magsisimula tayong magmotor papuntang Bontoc Mountain Province. Sa mga nakaraang episode ay muli nating binisita itong probinsya ng Isabela doon sa may Ramon Plana. So nakita muli natin yung mga naggagandahang rolling hills at napakita namin sa inyo yung kalagayan at estado doon sa pinakadulong kalsada doon sa may Ramon Plana. Ngayon naman ay dito tayo magsisimulang magmotor sa mismong pinaka-intersection kung saan makikita itong pinaka-iconic na White Carabao. Dito tayo magsisimulang magmotor sa pinaka-intersection kung saan makikita itong St. William Cathedral. So ano pang hinihintay natin? Samahan nyo muli ako sa isang magandang adventure papunta sa Bontoc Mountain Province. So let's go mga kapo. So kakanan na tayo dito mga kapo. Ito yung binabanggit ko sa inyong White Carabao. Tapos dito tayo sa kanan. So papunta rin tong Paracelis, Binalbalan. Dahil itong provincial road na dinadaanan natin ay paakyat ng Mountain Province. So napakaganda ng kalsadahan nila dito. Dito sa mismong provincial road na binabagtas natin, kapansin-pansin yung tig-4 na lane na madadaanan ninyo. Itong mismong roundabout, kapag kumanan tayo, dito tayo dadalhin sa may Dagupan, doon sa pinaka-proper ng Tabuk City. Ngayon pagkakaliwa naman tayo dyan naman yung Paracelis. At dahil papunta tayo dito sa Bontoc Mountain Province, dediretso po tayo dito. Makikita natin dito sa kanilang kalsada may nakalagay, God bless Bulanao Sentro. Napakaganda ng provincial road nila dito na may tig-4 na lane. At ito ay dediretso at magkokonekta sa mga bulubunduking bayan doon sa may Cordillera Mountain Province. Ang ganda ng kalsadahan nila dito mga kapo. Dito sa mismong center island ng provincial road ay may mga nakatanim na palm tree, na kung saan kapag ito ay tumubo at lumaki na at naging isang ganap na malaking puno, ay siguradong magbibigay ito ng ganda sa mismong binabagtas nating kalsada. Dito sa parte ng kalsada sa mismong provincial road ay nakakakita na kami ng mga bulubundukin dahil magmumotor pa tayo na mahigit 120 kilometers mula dito sa syudad ng Tabuk papunta doon sa may Bontoc. Meron tayong dadaanan ditong bagong tulay na kung tawagin ay Canao Bridge. Tapos meron din ako ditong nakikitang lumang tulay. Tignan natin kung mapapasok ba natin ito. Subukan natin itong lumang tulay na ito. Kakayanin pa kaya ito? Kayanin pa kaya natin ito? Ayan, tingnan natin to. Ano kaya itsura nitong lumang tulay na to? Alright.
Tingnan nyo yung lumang tulay na to. Wow! Katulad ng ibang mga tulay na nakikita natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, itong mga ganitong klaseng lumang tulay pare-parehas ng disenyo. Kapansin-pansin din dito sa mismo nga tulay na ito na talagang kinakalawang na yung mga steel barrier na yan, pati na yung pinakapundasyon nitong tulay na ito. Hindi ko alam kung pwede pa itong daanan, pero namamanghalang talaga ako sa ganitong struktura. Nakakatuwang isipin dahil itong mga ganitong klaseng tulay ay malaki yung ginampan ng papel dito sa kanilang probinsya dahil ito ay nag-uugnay at dumadaan sa ilog na nagkokonekta sa dalawang bayan dito sa May Tabuk City, Kalinga. At dahil sa kalumaan nitong tulay na ito ay minabuti na ng pamahalaan na hindi na ito daanan ng mga motorista. So meron na tayong bagong tulay dito na kung saan ayan, doon na mismo dumadaan lahat ng motoristang pupunta sa Cordillera Mountain Province na galing sa Tabuk City. Meron ditong boundary. Pag kumanan tayo, dito tayo sa may Apayao. Pero dahil papunta tayo ng Bontoc, dito tayo sa pakaliwa, Patinglayan. May nagsasangang daan dito kung saan may makikita kayong grotto. Dito tayo sa kaliwa. Yan, dinadaanan natin tong parte ng kalsada na kung saan patuloy yung pagsasaayos sa gilid. So dahil ay nabutan na tayo dito sa may kalsada, dito sa may buka na papasok at papunta doon sa may Bontoc Mountain Province, ay gumilid muna kami saglit at nagpalit muna kami ng aming gears, lalong-lalo ng ating gagamiting camera dahil upang maproteksyonan at hindi masira yung GoPro na gagamitin natin. So ipagpaumanhin nyo po kung mag-iiba yung video quality, lalong-lalo na yung ating audio dahil from GoPro ay gagamitin po muna natin ulit itong ating Osmo Action dahil subok na po ito sa mga ganitong klaseng at kalalakas na ulan. Sinubukan naming magpatila ng mga ilang minuto pero tuloy-tuloy pa rin yung ganitong klaseng buhos ng ulan. Kaya napagdesisyonan namin ni Kapo Unico na ipagpatuloy yung aming paglalakbay papunta dun sa may Bontoc Mountain Province. So titignan natin kung anong madadaan nating kalsada sa kabila ng mga ganitong klaseng panahon. So let's go. So tara. Tuloy na natin tong biyahe natin. Lakas ng ulan ngayon. Nasa Bukana pa lang kami ngayon ni Kapo Unico, ganito nakalakas yung ulan na pinagdadaanan namin. At sana wala po tayong madaanang malalaking landslide dahil mahigit 100 kilometro pa po yung ating mumuturin. At yung 100 kilometro po na ating tatahakin ay mga kabundukan patungo dun sa may Cordillera Mountain Province. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagmumotor hanggang sa marating natin yung pinakabayan ng Bontoc. Mahigit 3 oras pa yung mumotorin natin at napagdesisyonan na namin ni Kapo Unico na ipagpatuloy na itong aming pagmumotor dahil ayaw naming maabutan ng dilim dun sa kabundukan. Unti-unti na tayong umaakyat at nakakakita na tayo ng mga bundok dito pa lang sa Bukana, papasok ng Mountain Province. Salamat naman at hindi na nagtuloy-tuloy yung malakas na buhos ng ulan. Grabe yung mga ulap po. Uy, ang ganda naman ito. Tignan nyo itong nagmimistulang half tunnel dito. Dito sa Bukana pa lang ng Tabuk, Kalinga, nakakatakot bumagsak yung mga ganito kalalaking mga bato sa gilid ng kalsada. Napakalupit naman to. Nakakatakot dahil baka gumuho bigla yung mga dinadaanan natin ngayon. Tingnan nyo, ang ganda oh. Yung nasa taas oh. Napakalupit. Grabe. Yan, nagbabagsakan yung mga tubig. Ari ko. Tignan nyo to, may parte na ng bato na gumuho. Nakakatakot naman dumaan dito. Apo, ganda ng helmet mo ah. Ganda ng kulay.
Bagay ba ngayon kahit maulan? Kitang-kita ba ako dyan? Oo, yun ang kagandahan kapag ang helmet mo ay kulay puti. Sa mga ganitong kondisyon ng panahon, maulan, mas nakikita ka ng mga motorista na makakasalubong mo. At the same time, kahit gabi, visible ka. Kaya ito nga ang pinili ko dahil ito yung binigay ng Team Graffiti. So maraming salamat sa Rise in Philippines sa gamit-gamit naming helmet ni Capo Unico ngayon. Kapo, tara dito. Saan ka ba? Saan ka? Dito, sa may tindahan ng coffee bean. Ito. Ay, sige. Dito ka. Yan, baka gusto mo bumili ng coffee bean dito, magkape na rin tayo. Sige. Ano ba meron dyan? Uy, may musang sibet, luwak, coffee. So saktong-sakto pala, Kapo, dahil naghahanap tayo ng kape. Dahil nga masama ang panahon, hindi rin tayo makapag-vlog ng maayos. Dito na tayo. Tinawag tayo ni Capo Unico dito sa may gilid ng kalsada at napatigil tayo dahil meron dito daw nagtitinda ng kape. So narito tayo sa mismong Magalaya Mountain Special Coffee. Sa gilid lang ito ng kalsada kung galing kayo dito sa may Tabuk City at papunta kayo sa may Bontoc. So alamin natin kung ano yung mga kape na itinitinda nila. So mapapansin nyo talagang yung tindahan dito sa mismong gilid ng kalsada ay talagang may pinagmamalaking mga masasarap na kape. Ano po bang itinitinda yung kape dito na, Isita? Yung Robusta Coffee, Arabica Coffee, Civet Coffee. Pero yung specialty ko, yung Civet Coffee. So yung mga kape po ba dito sa mismong tindahan ninyo, saan po ba hina-harvest dito sa lugar? Dito po saan? So kayo Dito sa din, bundok. meron din po kayong Meron. taniman. So magkano po yung, ito may nakikita ako ditong mga kape. So meron ditong premium kalinga. So meron din ditong musang drip coffee. So sa mga hindi po nakakaalam, yung musang, ito yung isa sa pinakamahal na kape sa buong mundo. So ito po yung dumi ng musang o ito yung parang civet cat na naninirahan sa kabundukan. So nafe-ferment yung kape sa loob na mismo ng kanilang tiyan at ito yung isa sa mga dahilan kung bakit ito yung isa sa pinakamahal na kape. So meron din sila ditong drip coffee, so kailangan nyo na itong basain ng mainit na tubig at pwede nyo nang inumin. Ang dami nyo pagpipilian dito magmula sa musang coffee. Magkano po yung musang coffee na 1,200. At dahil mahilig tayong magkape, lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng panahon umuulan at nandito tayo sa kabundukan dito sa may Tabuk City. At bago dyan, meron daw sila ditong free taste. Ayos, Kapo. Ito yung lasa na hinahanap-hanap ko sa kape. Natatandaan nyo, nung nagpunta din tayo sa may Tinglayan, bumili din tayo ng Kalinga Mountain Coffee. So, nagbabalik ala-ala talaga yung ganitong klaseng sarap ng kape. Ang sarap nito. Magkano po yung mga ganitong klaseng yung kape na mismo na iniinom natin ay? 25. 25 ang isa. Ito yung binibenta ko ng 8,000 per kilo. Itong P-Berry. Mataas kasi yung P-Berry. So, ito, pinipili namin isa-isa. Parang itlog. so ito po yung galing sa musang. So natanggal na siya sa, 'di ba, minsan yung musang sa dumi, magkakadikit to. So nalinis na po. Ang liliit ng mga beans. So ano pong tawag nyo dito, Nay? Pia berry beans. Kasi dalawa ang beans. Merong hindi pia. Ito 5,000 per kilo niya. 5,000 per kilo? 8,000 per kilo. 8,000 per kilo. So ganun kamahal itong kape ng musang. So hindi pa po ito naluluto. Ano bang masarap na pagkakaluto dito sa Medium roast. medium roast? Pagka naluto na to, nasa magkano na po per kilo nito? Ito, nasa 10,000 ito. Ito, Nagig- 6,000 per kilo. 6,000 per kilo, grabe. So para po makita ninyo at ma-visualize ninyo kung ano ang itsura nung pinakakape na galing sa musang, ito yun mga kapo. Nagdidikit-dikit pa, no? Pahaba pa yan. Nagdidikit-dikit pa. So kung hindi po ako nagkakamali, ay mahaba to tulad nga nung sinasabi ko. Ang isa sa mga dahilan kung bakit nagpapamahal sa mismong coffee beans na ito ay na-ferment itong mga coffee beans sa loob ng tiyan ng mga civet cat. Yung civet cat namin wild, hindi gaya sa Mount Apo na pinapakain. Dito wild sila. So wild talaga. Tulad nga na sabi ni Nanay, isa din yun sa mga factors na kung bakit mahal yung kape na to. At dahil sa mga wild cats nga nakukuha itong mga dumi na ito, talagang pahirapan. At hinahanap ito doon sa mga bulubunduking parte dito sa may Kalinga. So kung magagawi kayo dito sa may Barangay Gawidan, dito sa may Bagong Bayan, dito sa may gilid ng kalsada, kung galing kayo ng Tabuk City at papunta kayo sa may Bontoc, Mountain Province, madadaanan nyo itong tindahan nila Nanay Sita at pwede kayong mamili ng kape. Kung katulad ko din kayong coffee lover, best spot to para maghanap ng pampasalubong kape at pangkonsumo sa bahay. At dahil coffee lover nga tayo, bibili tayo.
At pagtapos naming magkape dun kala Nanay Sita, ay magpapatuloy na kami ng aming paglalakbay dito sa may Kalinga. Pero ano sa tingin mo, Kapo? Pagpapatuloy ba natin to o maghahanap na tayo ng tutuluyan natin? Pinakamaganda natin gawin dahil nga ngayon alas 4 gis na ng hapon, hindi pa rin humihinto yung masamang panahon. Hindi rin tayo makakapaglakbay ng maayos dahil nga sa ganitong klaseng sitwasyon. Magpahinga na tayo, hanap muna tayo ng pwedeng tuluyan dito para bukas sana magandang panahon. Meron kaya tayo mahanap dito, Kapo? So subukan nating maghanap. Kung meron tayong makikita na pwedeng tuluyan, doon na tayo. At delikado na din na magbiyahe sa mga ganitong klaseng daan, lalo na kapag masama ang panahon at ginabi tayo. Plan B kami sa aming gagawing adventure ngayong araw at maghahanap na kami ng aming tutuluyan dito. Hindi namin alam kung saan kami matutulog o kung saan kami aabutan. So maghahanap kami at magpapatuloy lang ang aming pagmumotor. Saan ba yung sinasabi ni Nanay Kapo Unico? Eco Village. Eco Village? Sabi yan, lakas na ng ulan. Kailangan na nating hanapin yun. Ay. Mga ano. Wala na akong makita. May mga lubak dito. Delikado to. Ay, grabe, nakakatakot yan, Kapo. Wala bang kasalubong dyan? Wala. Dahan-dahan madulas ang kalsada. Siyempre, di pa pwedeng magmabilis sa mga ganito. Kailangan takbong safety. Saan ba yung sinasabi ni Nanay? Eco Village. Eco Village. Hanapin natin. Sige. Yata. Tanong tayo. Tanungin mo. Tanungin mo, Kapo. Pwede po magtanong, saan po yung Eco Village? Doon po. Salamat po. Tayo, may mura bang matutuluyan dito? Meron pong matutuluyan na murang bahay. Tutuloy lang kami, magpapahinga. Doon kayo na sa resort. Meron marami. Saan po banda? Dito sa Eco Village sa dito. Yung lapsan nyo nung tunnel. Lalagpasan namin yung tunnel. Binabayo tayo ng malakas na ulan, Kapo Oo nga, wala na tayong magawa. Kundi dito na tayo magpapahinga. Kailangan na nating mag-retreat ngayon. Hindi pwedeng ipagpatuloy yung paglalakbay Nabutik na yan. Grabe Nakakatakot yun Natapes yung kalsada. Nakakatakot Wala bang kasalubong dyan? Time check 5:30 na ng hapon at patuloy pa rin kami naghahanap ng bahay dito. Nandito na tayo sa mismong bahay ng Pasil at sana meron tayong mahanap. So ayun, meron nahanap si Kapo Unico na matutuluyan. Dito kami tutuloy sa may Rasa Kudi Restaurant. Dito yan sa may Kalaguan Gate, Pasil, Kalinga. Saan po pwede magpark, kuya? Dito? Alright. Ay, salamat. Hanap na tayo ng tutuluyan. So magpapahinga na kami ni Kapo Unico. Maraming salamat kay Sir at pinahintulutan niya tayong makituloy dito. At medyo alanganin na din yung oras at hindi na namin isusugal yung pagtuloy dun sa may Bontok dahil tuloy-tuloy yung pag-ulan. At sana bukas ng umaga ay huminto na at para may pakita namin sa inyo yung tanawin at kalsadahan mula dito sa Pasil hanggang marating natin yung Bontok. At dahil inabutan na nga kami ng dapit hapon, kaya minabuti na naming maghanap ng matutuluyan. At dito sa Rasa Kudi sa Pasil, Kalinga ay pansamantala tayong makikitulog. Di na rin kasi ligtas para sa amin kung mumotorin pa namin ang mga mountain pass sa mga ganitong malakas na buhos ng ulan. Dito sa aming tinulayan, pwede kayo magpaluto ng putahe. Meron din sila ditong ready-made na ulang na swak sa budget at talagang nakakabusog. Kaya pagkatapos naming ulanin, talagang nagutom kami ni Kapo Unico. Kaya palag-palag na ito. At talagang pinagbigyan tayo. Pagsilip pa lang ng haring araw, bumungad na sa atin ang magandang panahon. Sinabayan pa ito ng mga sea of cloud mula sa ating tinutuluyan. Good
morning mga kapo, ito na ang ating continuation sa ating ginagawang paglalakbay. Galing tayo sa may Tabuk City, Kalinga at papunta tayo sa Bontoc Mountain Province. Doon tayo natulog sa may Rasakudi Bar and Resto at pinagbigyan tayong makitulog kahit isang gabi upang makapagpatuloy ng ating paglalakbay dahil kagabi nga ay sobrang binabayon na kami ng mga malalakas na ulan. Dito tayo magsisimulang maglakbay. Bumalik tayo ng 10 kilometro mula dun sa ating tinuluyan upang may pakita sa inyo yung mga naggagandahang kalsada at tanawin. Dito sa ating kinalalagyan ay ating dadaanan itong parte ng bundok na binutas at nagbistulang tunnel. Tignan nyo mga kapo, ito yung dadaanan natin. So ano pang hinihintay natin? Ipagpatuloy na natin ang ating paglalakbay papuntang Bontoc Mountain Province. So let's go mga kapo. Tingnan nyo itong dadaanan natin. Tingnan nyo yung mga tipak ng bato dito sa ating taas. Nakakatakot bumagsak yan. Tapos ito yung tunnel na binabanggit ko sa inyo kanina. Grabe, nakakatakot mabagsakan yung mga motoristang dadaan dito. Napakalamig ng hangin ngayong umaga. Meron ako dito nakitang hose. Try natin to. Uy! Nagulat. Nagulat ako, may mga igat. Ayan nyo, nilagyan. May mga buhay na igat dito. Nagulat ako dun Kukunin ko lang sana yung hose. Ano natin, medyo madumi na si ADB natin. Ayan, para medyo magmukha na mga hindi kawawa yung motor natin. Umagang umaga kasi madumi na po yung mga brake at galing tayo sa mga putik at rekabuk. Lagyan naman natin ng konting treat ang ating motor. Grabe yung mga putik. Alright, wala pong bayad itong ginagawa natin. Nakakatuwa, tingnan mo yung mga shock natin Grabe, punong-puno sa putik. Ito yung mga top box natin. Sa haba-haba na ng biniyahe natin grabe na yung dumi ng ating motor. Ayan para man lang magmukha man lang motor to dahil nagmumukha ng putik na may konting motor. Sige na. Alright, sa tingin ko pwede na to. Thank you. Yan tingnan nyo, may igat. Ate, salamat po. Yan, okay na. Malinis na yung motor natin. Laki ng mga truck Grabe, tingnan nyo yung mga lunti ang mga. Tingnan nyo itong bundok mo to. Laki Kahit na maaraw na ngayon ay ramdam ko pa rin yung lamig ng simoy ng hangin. Uy, ang ganda ng ang ganda na tulay. Tignan nyo to Meron na naman tayo ditong madadaan yan, pangalan na ito ay Gesang Tunnel. Pangalawang tunnel na madadaanan na natin to. Katulad nung una, ganun din, nakakatakot. Sa taas ng mismong tunnel na ito. Tapos dito tignan nyo yung mga rock formation. Grabe to.
Ito na naman, off-road na naman. Meron ako nakikita ditong kilometer marker. Ayan, ang layo natin ngayon sa Luneta Park ay 450. Tapos yung susunod na bayan na Tinglayan ay 13 kilometers na lang mula sa ating kinaroroonan. So malapit na natin marating yung bayan kung saan makikita nyo si Apo Wangod. Meron ditong mga rock formation dito sa unahan. Ganda. Yan o, may mga tumutulo-tulo mga tubig. Ganda o. May mga, ayan, agos ng tubig dito sa may parte ng kalsada. Ito yung mga kalsadahang makikita ninyo bago nyo marating itong bayan ng Tinglayan sa Kalinga Mountain Province. Ganda oh. Alam nyo, natatandaan ko itong dinadaanan natin itong kurbadang to nung galing tayo sa kay Wangod. Itong mismong kurbada ito, pag silip nyo dito, ito yung bubungad sa inyo mga kapo. Napakaganda pa rin ng tanawin dito. Tingnan nyo yung mga mountain ridge dito sa may gilid natin. At ang hangin ay sobrang sarap. Sariwang sariwa yung hangin dito mga kapo. Nakakatakot lang itong kanang parte ng kalsada dahil bangin na yan. Wala siyang kaharang-harang. Pawang mga gayan, ito lang yung makikita natin sa gilid ito. Pero pagkatapos ng pinakabato na yan, delikado na dahil diretso na yan pababa sa bangin. Nag-enjoy kami ngayon ni Kapo sa mga ganitong klaseng kurbadahan. Lalong lalo na yun ang napakagandang kabundukan dito sa may Kalinga. Ay, sarap ng hangin. Sariwang sariwa. Wow, ang ganda ng bundok oh. Tingnan nyo yung nasa taas natin. Ang ganda ng bundok oh. Napakalupit. Meron ditong nakalagay, warning, accident prone area, sharp curve, malayuton yung babala na nakita natin. Grabe itong kurbadang to. Wow, pakalupit naman nun. Oh. So bumubisina kami ni Kapo Unico sa mga ganitong klaseng deadly curve dahil baka may makasalubong kaming mga malalaking truck. Ito yan, tingnan nyo yung mga patuloy na pagsasaayos dito sa may parteng patungo sa may Tinglayan. May mga malalaking bato dito dahil pinapatibay nila yung pundasyon sa mismong ilalim nitong kalsada dahil medyo gumuguho na yung mga pailan-ilang parte dito sa dinadaanan nating kalsada. Kung makikita nyo, kaliwat kanan at panay-panay yung mga bato na nasa gilid dahil yung mga bato na nakikita natin sa gilid ng kalsada ay hinahakot ng mga malalaking truck, ginagawang pampatibay at pampalakas ng pundasyon na nasa ilalim ng kalsadang ito. Dahil landslide prone area itong kalsadang binabagtas natin, kaya patuloy pa rin yung pagsasaayos at pagpapalakas ng pundasyon itong dinadaanan natin. Ay grabe to. Grabe yung kurbada oh. Bulusok tapos U-turn slot. Grabe. Pakalupit. Tingnan nyo yung mga rice fields. Meron ditong nakalagay, caution, check brake, sinking road 20 meters ahead. Ano kaya yung sinking road na sinasabi nila? Tingnan natin mga kapo. At magdadahan-dahan lang tayo dito. Meron ditong kurbada pababa. At medyo matarik ito, pabulusok pababa. Ito. Okay. Ito yung sirang kalsada na nadaanan natin nung nakaraan. Kaya tinawag nila itong sinking road. Marahil lumulubog ito sa tuwing ginagawa. Tignan nyo. Reko. Grabe. Grabe to.
Yan. Pray ko Lord. Dahan-dahan tayo dito. Dito tayo sa may yan. Tapos ito meron naman ditong putik na pagdadaanan. Ay, Diyos ko. Aray. Ano tong isa? Meron pa rin ba? Ay, ito. Meron pa rin tayong pagdadaanan ditong mga kalsadang yan. Bako-bako. Ay, dandahan tayo. Napakadaming lumot dito. Dito pa lang sa may bandang pader, makikita nyo na yung mga lumot-lumot na yan. Lalo pa dito sa kalsadang ito. Kailangan natin talaga mag-ingat. Pati yung mga sanga ng puno ay may mga lumot na rin. Ito, mayroon tayo dadaan ng medyo sira yung kalsadang dadaanan natin, no? Dito tayo sa gitna. Alright. Grabe to. Woo! Grabe. Tayo. Alright. Nice one. Grabe yung mga pinagdadaanan natin. Ang oras ay 2:30 na ng hapon. At wala na kaming signal, kaya hindi namin alam kung ilang oras pa yung mumotorin namin patungo dun sa aming destinasyon. Mumotor na lang kami na magmumotor at ipapakita namin sa inyo yung estado ng kalsadahan at yung tanawin na makikita ninyo. Ang ganda ng ulo, oh. Ganda ng bundok. Wow! Narito na tayo sa mismong Tinglayan Town proper. Welcome to Tinglayan Town proper. So yan, narating na din natin. Malapit na tayo sa pinaka-bukana kung saan natin makikita yung entry point kung pupunta kayo doon kay Apo Wangod sa may Buskalan Tattoo Village. Madadaanan lang natin yung parte ng kalsada. Dito na tayo sa Welcome to Sitio Marasin. Ito ata yung lugar kung saan namin makikita yung Sleeping Beauty and Restaurant. Ayun, oh. Tingnan nyo to. Tatandaan nyo, ito yung dati naming pinaggasan. Pan pa yung luma kong sticker, oh. Ride your life. Ride your life pa tayo noon at hindi pa tayo si Kapo. Lumang-luma na. So tara. Hanapin natin kung saan ang pinaka kung saan natin makikita yung sinasabi nilang Sleeping Beauty. Asan ba dito yung Sleeping Beauty na sinasabi nila? Ayan. Pagpatuloy natin ang ating pagmumotor. Grabe, oh. May mga baha, tapos may mga buhangin dito sa may gilid-gilid ng kalsada. Yun, meron akong nakikita dito isang viewing deck. Ayun, uminto din si Kapo. At meron ditong lumalagaslas na tubig galing sa itaas ng bundok. Ayun, meron dito. Ano nakalagay? Ito yung viewing deck ng Sleeping Beauty. Dito yan sa may Basaw, Tinglayan, Kalinga. Dito pala matatagpuan yung sinasabi nila at mga naririnig naming Sleeping Beauty. At tignan natin kung may katotohanan nga ba na yung korte ng bundok mala Sleeping Beauty yung forma. So narating na natin itong pinaka viewing deck at nahanap na natin kung saan makikita na mas malinaw yung sinasabi sa amin na Sleeping Beauty dito sa may Tinglayan, Kalinga. So natatakpan lang sa kasalukuyan yung pinaka viewing deck, pero kanina nagpakita ito at hindi may kakala na may resemblance nga ito ng isang natutulog na imahe ng babae.
Bakit may ano kuya? Bakit nila pinapag-anuhan? Para lumamig? Oh. Okay ba to oh? Hindi na kailangan ng freezer dito. So pinapadaluyan lang nila ng tubig. So isa sa mga nakakamahang bagay na nandito sa mismong gilid kung saan makikita natin yung Sleeping Beauty viewing deck dito sa may Tinglayan, Kalinga. Meron tayong nakitang mga soft drinks dito na hindi na ginagamitan ng yelo para lumamig. Makikita nyo dito sa gilid may balde ng tubig na patuloy lang na umaagos. Makikita nyo nakalagay dito yung mga soft drinks at mga energy drinks. So tinanong natin sila kung bakit nandito ito at ito yung pamamaraan nila upang maging malamig yung inumin nila dito. So tignan nga natin. Malamig nga. Nakakatuwa dahil may mga ganitong klaseng lugar na hindi na kailangan ng modernong pamamaraan upang lumamig yung mga ganitong klaseng inumin dahil sa tubig pa lang, ayan, malamig nga. Malamig nga yung tubig nila at itong tubig na dumadaloy sa mismong hose na yan, galing pa doon sa may tuktok ng bundok. Magkape muna kami, Nay. Sakto po pala yung lugar nyo dito. Hanggang ano oras po kayo bukas dito, Nay? Parang bali 24 hours kami dito dahil 24 nakabukas ito hanggang Nakabukas lang to. nakabukas ngayon walang wala namang dito. Kahit anong oras kung sakaling may mga motoristang madadaan, kahit Yes, yes, sir. kahit madaling araw, meron to. Ang galing. Tikman natin. Nakakatuwa dahil lang sarap ng kape nyo dito, Nay. At sa halagang 20 pesos, talagang kakaiba at napakasarap ng Kalinga Coffee. So napabili nga tayo dun pa lang sa may Tabuk dahil namimiss ko yung ganitong lasa ng kape. Kung sakaling makaramdam din kayo ng gutom at uhaw dito sa mismong gilid ng Welcome Arc ng Sleeping Beauty viewing deck, maaari kayo magpahinga, panandalian at magkape kasabay ng napakagandang view kaharap ng mga kabundukan dito sa Tinglayan. Nay, thank you po! Tuloy na natin ang ating paglalakbay. At nakapagmerienda na kami ni Kapo Unico. Time check, 4:00 ng hapon. Pero tignan nyo naman kung ano ang mga nakikita namin agad dito sa aming dinadaanan. Grabe itong parte ng bundok na to. Nakakatakot dahil tingnan nyo, parang anumang oras ay pwedeng gumuho itong parte ng bundok na to. Tara. Dito makikita nyo yan yung mga nagbagsakang mga bato at buhangin na galing sa taas. Pero tingnan nyo naman yung nasa harap natin. Ang ganda, di ba? Grabe yung mga kurbadahan ngayon, no? Napakaganda ng spot na to. May nakikita ako maganda spot dun, no? Kakaiba talaga yung mga kalsadahan at kurbadahan dito sa may Cordillera. The best! May buhangin lang. Napakalupit. Yun, no? Wow! Ang ganda! Napakalupit! Ganda! Wala na akong may ibang masabi dito sa dinadaan natin kundi napakaganda talaga ng Cordillera. Wow! Tingnan nyo yung mga sigsag, oh.
Tingnan nyo mga sigsag na dinadaanan natin. Opya. Uy! Aray! Ito yung sirang tulay. Po, ito yung tulay na dinaanan natin dati nung pumunta tayo kay Apo Wangod. Natatandaan ko tong tulay na to eh. Dadaanan ulit natin. Ano, ready ka na ba? Okay, let's go. Sige, unahan mo na. Let's go. Tara. Tingnan natin kung anong pinagbago nitong tulay na ito. Kumpara nung una, ginawa na at inayos na. Dati nakakatakot to daanan. Ayun bakal na. Ayan ayos. Pero ito pa rin yung pagdadaanan nating mga rough road. Tapos nating pagdaanan tong tulay na bakal. Dito tayo sa gilid. Sa lubong natin Alright. Ay, grabe to. Warning, landslide prone area. Ay wow, ang ganda. Nadaanan ulit natin itong parte ng kalsadahan dito. Tignan nyo yung waterfalls na yun. Nagbabalik alaala ulit yung aming pagdaan dito nung nakaraang Disyembre. Kasama ko pa rin nun si Capo Unico. Wala pa rin pagbabago. Ang ganda ng kalsadahan dito sa Cordillera. Dinadaanan na natin ang mga kabahayan bago natin marating yung Buscalan Tattoo Village Arc. So nasa may unahan na yun mga kapo. Ito yung isa sa mga palatandaan dahil may mga nadadaanan na tayong mga babuyan katulad nyan. Yan yung mga palatandaan na malapit na kayo sa arko ng Buscalan Tattoo Village kung pupunta kayo dun sa may kung pupuntahan nyo si Apo Wangod. Ayun yung mga babuyan dito sa may gilid. Maraming yan dito. Yun yung mga palatandaan. Umaakit na tayo ng umaakit at dyan na sa dulo. Pag-akit natin dyan sa may unahan ay dyan na natin makikita yung welcome to Buscalan Tattoo Village. Madadaanan lang natin yan mga kapo. Ito yan sa may unahan lang yan. Ayan. Ito yun. Ito na yung sinasabi ko sa iyo mga kapo. Welcome Wangod Buscalan Tattoo Village. So yan, dadaanan lang natin itong welcome Wangod Buscalan Tattoo Village dahil yung paakit na yan, yung sa may kanan natin. Kung bibisitahin nyo rin at gusto nyo magpatato kay Apo Wangod, dito kayo. Ito yung pinaka-landmark nyo. Meron ditong nakalagay, welcome Wangod Buscalan Tattoo Village. At dahil papunta tayo ng Bontoc, dadaanan lang natin ito. So, tara na. Tignan nyo yung nasa taas, mga pine tree. Green na green yung mga kabundukan, Ang ganda, ang sarap niyang titigan. May bahay sa taas, Paano nagkaroon ng bahay dyan? Pero may waterfalls dito na bumabagsak sa gilid ng kalsada. Pakalupit. Tara, nakakatakot to. Dami mga nagbagsak mga bato dito. Alright. Takot. Ay, may mga lumot. Alright. Dahan-dahan tayo dito.
Wow! Ang ganda ng bundok na to! The best! Grabe, nabutan tayo ng malakas na ulan. Ay, ito yung isa sa mga pinakadelikadong parte dito sa may Bontoc. Grabe to. Kailangan na natin magmadali. Dahil medyo lumalakas na ang ulan at tingnan nyo yung mga bundok na yan. Nakakatakot yung mga bato na baka biglang bumagsak. Ayan o, wala nang harang yung kalsada. Ayan o, laking bato na bumagsak dito. Let's go, let's go. Nakakatakot. Ay, nako. Diyos ko, Lord. Grabe to. Ay, nako. Palakas ng palakas yung ulan. Kailangan na natin makarating. 20 kilometers pa bago natin marating yung Bontoc. Ay, mga tubig na. Ito, may mga batong mga nagbagsakan na. Grabe to, Lord. Ang lakas na ng ulan. Naabutan tayo dito kung kailan malapit na tayo. Sa pagkakataong ito, inabutan na nga tayo ng dapit hapon dito sa landslide prone area papuntang Bontoc. At dahil nga may namumuong masamang panahon sa mga oras na ito, nagbabalak na kami ni Capo Unico na magbago ng plano. Dahil kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan dito sa Cordillera ay wala din kaming maipapakita sa inyong mga tanawin. Kaya ang plano, magmumotor na lang kami hanggang makarating sa town proper ng Bontoc Mountain Province at doon na maghahanap ng matutuluyan. Tapos kinabukasan ay babalik na lang kami upang baguhin ang ruta namin. Imbis na sa Cordillera kami mag-iikot-ikot ay sa Apayao na lang kami pupunta dahil ayon sa weather forecast ng Pag-asa sa silangang parte ng Hilagang Luzon ay hindi daw uulanin. Doon na namin balak ipagpatuloy ang aming adventure kaya ipagpauman ninyo po kung dito na natin tatapusin ang adventure dahil masama talaga ang panahon. Kaya ang aming next destination ay ang probinsya ng Apayao. Mula Parañaque ay nagmotor tayo na mahigit 14 na oras hanggang marating natin ang probinsya ng Apayao sa kauna-unahang pagkakataon. Pinagsama sa lugar na ito yung mala turquoise green na tubig at ang nakakamanghang rock formation dito sa kuweba. Itong dinadaanan ba natin, meron ba itong lagusan hanggang sa dulo? Sisilipin din natin itong underground river hanggang sa pinakalooban kung saan makakakita kayo ng iba't ibang mga rock formation sa loob nitong Lusok Cave. Dito pa lang sa gitna, napapansin ko na at naaamoy ko na talagang nandito na tayo sa lugar na maraming libo-libong mga paniki at hindi tayo pwedeng tumingala na bukas ang ating bibig kundi jajakpat tayo. Parang kombinasyon din ito ng Enchanted River sa Hinatuan at ng Underground River dun sa Palawan. Napakaganda ng lugar na ito. Hindi ko ina-expect na ito yung makikita ko sa mismong lugar na ito. Sa isang liblib na barangay sa Marag Valley, aming pinuntahan ang nagsilbing kuta daw ng mga nice people around nung panahon ng paghihimagsik. Medyo delikado talaga ito. Nasa ating mga hita na yung taas ng tubig. Pero ngayon, itong mismong lugar na ipapakita ko sa inyo sa bayan ng Luna ang nagsisilbing mukha ng turismo sa probinsya ng Apayao. Napakadelikado nito. Kailangan natin buhatin yung mga katawan natin dito. Akyatan na. Grabe. Sa lahat ng inakyat ko sa buong buhay ko, ito na yung pinakamahirap. Pero biro mga kapo, napakakipot nitong dinadaanan natin at wala tayong mahawakan.